Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Lori na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa kakaibang hugis na pinamagatang si Tok at Tsulok. Isinulat ito ni Ginang Lorilyn P. Avestruz ng Dibisyon ng Marinduque at iginuhit naman ni Binibining Chrysler Jane Gaito ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ni Ginang Lorilyn P. Avestruz. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Tok logi sa sulok! Tok logi sa sulok! Malakas at madalas na marinig, tinig na laging pangasar nila kay Tok. Walang magawa si Tok, laging umiiyak sa sulok. Ibang kasama niya'y magaganda, ngunit bakit siya'y kakaiba sa mga kapatid niya? Mga kalaro ayaw sa kanya. Makatutusok, ika nga nila. Kaya naman, lagi siyang nag-iisa. Lahat masaya, maliban sa kanya. Habang siya'y nag-iisa, kinakausap ang sarili niya. Bakit sila'y magaganda? Gayong ako na may kakaibang itsura. Bakit ako'y kakaiba? Tila yata inapi siya. Lahat ng kapatid niya sa bawat bagay makikita. Nagagamit sa lahat ng kapinta at lahat makukulay pa. Lalong nalungkot si Tok nang makitang isang bata na mga kapatid niya'y iginuhit, ipininta ng buong saya at buong sigla. Paano ka magaganda? Lahat sila'y naikuhit ko na. Ngunit bubong may kulang pa. Paano na nga ba? Wika niya. At iginuhit na siya. Iginuhit ng bata upang ito'y gumanda. Tuwang-tuwa si Tok. Ngayon alam na niya, may silbi pala siya. Ano man ang itsura ni Tok at Tsulok, siya man ay naiiba sa mga kapatid niya, siya pa rin ay sadyang mahalaga. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.